Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Narito tayo sa ating ika-4 na linggo ng ating pag-aaral para sa EPPICT at ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay Presentation Software or yung Microsoft PowerPoint. So noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang tungkol sa document presentation or document software rather na kung saan yung mga interface ng Microsoft Word ay ating tinalakay. So para sa linggong ito, ang ating tatalakayin ay presentation software o yung mas kilala natin bilang Microsoft PowerPoint. So narito yung ating mga layunin para sa linggong ito, nalalaman ng kahulugan at kahalagahan ng presentation software. Natutukoy ang user interface ng presentation software, nakagagawa ng presentation document at pag-aayos nito sa pamamagitan ng pagpili ng page design or theme, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Natutukoy ang mga elemento ng isang magandang presentation, gaya ng titik, larawan, kulay at iba pa. At nakabubuo ng maayos at makabuluhang disenyo o tema para sa presentasyon. So para sa unang araw, simulan natin yung ating pagtalakay sa PowerPoint. Okay, so tingnan natin, familiar ba kayo rito mga bata? Nakagawa na ba kayo ng isang PowerPoint presentation or nasubukan nyo na ba gamitin ang PowerPoint presentation? So sa panahon ngayon na mas gamitin na yung Canva, although ito ay online na natin ginagamit. So mahalaga pa rin na matuto tayo ng PowerPoint presentation kasi isa sa mga kagandahan nito ay nagagamit to offline. So, noon pa man, bago pa lumitaw yung Canva at yung iba pa nating mga ginagamit sa paggawa sa mga presentation ay napakalaking tulong na ng PowerPoint presentation. Hindi lang sa mga estudyante kundi maging sa mga teacher na rin, na ito na yung ginagamit nila sa pagtuturo at the same time yung ating mga iba pang mga kababayan sa iba't ibang larangan ng negosyo at kalakalan sa mga business, yan. So, ginagamit nila ito dati, Until now naman, may gumagamit pa rin bilang pag nagpe-present sila ng kanilang mga proposals at kung ano-ano pa. Okay, so ito, basically, yung nakikita nyo, ito yung larawan, Kapag nag-open ka ng PowerPoint presentation, nag-open ka ng isang blank document, ito yung iyong makikita. So, isang blank presentation. Okay, so simulan natin. So, ano nga ba yung Microsoft PowerPoint? Ang PowerPoint ay isang program na kasama sa Microsoft Office Suite. Ito ay ginagamit upang gumawa ng mga presentasyon para sa personal at profesional na mga layunin. Ito ay isang malakas, madaling gamitin na programa na software ng pagtatanghal ng graphics na nagbibigay daan sa iyong lumikha ng mukhang profesional na mga electronic slideshow. Ayan. So, kumbaga, sa pamamagitan nitong PowerPoint, kapag tayo ay gumagawa ng isang presentasyon, dahil nga may mga embedded na siya ng mga templates, template design, ay mas nagiging mukhang professional yung ginagawa nating presentation. Lalo na kung gagamitin natin yung mga template designs na meron siya. O, pwede ka rin namang mag-personalize, at mag-customize ng sarili mong PowerPoint template. Depende sa tema ng presentasyon na iyong ilalahad. Okay, so narito yung mga mahalagang termino na kailangan nating tandaan, So, design template, ang background, ang design template, ito yung background, mga font, bullet, pag-format, at scheme ng kulay na maaari mong ilapat upang tukuyin ang itsura ng iyong presentation. So, ito yung mga maaari mong i-customize, para masigit mong mapaganda yung inyong presentation. O, ginagamit mo rin yan para mabago mo yung itsura batay sa sarili mong kagustuhan, And then, presentation is ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang tagapagsalita at isang madla. Ang isang presentasyon ay karaniwang may kasamang isa o higit pang mga visual aid
Sa kaso ng PowerPoint, ito ay ang mga slides. So kalimitan, no, lalo na noong pumasok tayo sa panahon ng pandemya na nagkaroon tayo ng mga virtual na meeting, virtual na klase, online class, no? Kalimitan talaga, hindi man malimit, ito talaga yung ginagamit na presentation, no? Bukod pa doon sa Canva. So, doon sa mga malalakas ng kanilang ang tawag dito, internet, no, or wifi connection, rekta na silang gumagamit ng Canva. Pero yung iba, rekta naman sila or ang ginagamit talaga nila ay yung PowerPoint. Although, halimbawa, kung natatakot ka na baka bumitaw yung connection mo, no, at biglang mawala, so ang ginagawa naman nila mula sa template nila doon sa Canva, dina-download naman nila ito bilang isang PowerPoint presentation. So parehas lang naman din, ano? Yun nga lang kumbaga para sa pangmasa, mas madaling gamitin or mas convenient gamitin ang PowerPoint presentation kasi nga kahit walang internet ang isang bata, kaya niya itong gawin. Okay, may nakalimutan tayo. Task pane, nagbibigay ng mabilis na access sa mga command na nag-uugnay sa iyong kasalukuyang gawain. At word art, no, ito yung isang tool na magagamit mo upang lumikha ng mga natatanging text effect. Yan, may mga text object na iyong nililikha gamit ang mga ready-made na effect kung saan maaari kang maglapat ng mga karagdagang option sa pag-format. So, usually kapag word art, ginagamit namin to noon sa mga title, no? Title ng presentation mo, kapag may mga gusto kang i-highlight na mga terms or mga definition. So, ginagamitan natin ng word art para mag-stand out siya doon sa presentation mo. Kasi nga, meron na itong mga ready-made na effect. Kung gusto mong may pa-shadow, o kung gusto mong may border yung letters, yan, may mga ready-made na pwede nating gamitin. Okay, so simulan natin sa user interface, no? Ano ba yung user interface ng isang Microsoft PowerPoint? Ang interface ng PowerPoint kabilang ang ribbon, ang tab ng slides, ang presentation window, ang notes pane, ang comments pane, and quick access toolbar, at ang status bar. So yung ribbon, katulad pa rin ito no, nung ating sa Word. Ito rin yung pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. So batay doon sa larawan, makikita natin siya sa itaas na bahagi ng ating PowerPoint presentation. Sumunod naman yung slides tab. Kapag ito ay binuksan mo, ito ay nasa kaliwang bahagi mo. No, yung mga blankong, mga rectangle doon. Ibig sabihin, nagpapakita ng thumbnail ng bawat slide ng presentation kung ilan na ba yung slides na nagagawa mo at ano ba yung mga laman ng mga iyon. So makikita yan sa kaliwang bahagi, no, kapag nakaharap ka sa iyong computer desktop or sa iyong laptop. Presentation window, yan yung pinakamalaki, no, kung saan maaari mong tingnan at i-edit yung buong slide mo. So dito yan, kung mapapansin nyo dyan sa larawan, no, yan yung malaking bahagi sa gitna. So, maaari mo yung lagyan ng background or pwede mong lagyan ng o pumili ka na lamang ng design na template na gagamitin mo na ating tatalakayin mamaya. So, dyan mo ini-edit at inilalagay yung buong laman ng iyong presentasyon. So, syempre, depende kung anong page ang, halimbawa, yung title page mo muna, tapos yung susunod, yung introduction mo, at kung ano man yung iyong ilalagay. Status bar, nasa bandang ibaba, ipinapakita ng status bar ang kasalukuyang numero ng slide, pati na rin ang kabuang mga slide, pati na rin ang setting ng wika para sa pag-proofing. O halimbawa, i-edit niya yung, hindi naman niya i-edit, at i-check niya kung tama ba yung grammar mo, no? Kung ang gamit mo ay English, no? So, may ganoon na nagpo-proofread niya yung inyong gawa. Mayroon din itong mga karagdagang tool para sa paggawa ng mga pagbabago sa view or zoom. Kung ang mga pane ng mga tala at mga komento ay hindi lumalabas, i-click lamang ang mga icon na iyon sa status bar upang makita ang mga ito. Okay, sunod ay notes pane.
Ito naman ay binibigyang daan ka ng PAIN ng mga tala na magdagdag ng mga tala ng tagapagsalita sa presentasyon. So, syempre, madalas, hindi naman lahat ng dapat mong sabihin ay ilalagay mo doon sa iyong window, di ba? Or doon sa inyong pinaka-presentation, hindi ba? Kumbaga, syempre kapag naglalahad ka, nagpe-present ka, maganda pa rin na hindi lahat ay binabasa mo doon sa slides deck mo. No? Kaya doon mo pwedeng ilagay yan sa note page mo na, or note pane na kung ikaw lang yun maaring makakita nun. Okay. So, maaari kang mag-print ng mga tala ng tagapagsalita na gagamitin kapag naghahatid ka na ng isang presentasyon. O halimbawa, makikita mo yung halimbawa kapag itatry mo siyang i-print, no? At makikita mo doon sa bawat slide, nandoon yung mga notes mo kung ano yung mahalagang impormasyon doon na kailangan mong isama o kailangan mong sabihin habang nagpe-present ka ng slides. Comments pane, binibigyan ng daan naman ng pane ng mga komento na magdagdag ng mga komento sa isang presentasyon, lalo na nakakatulong kapag nagtatrabaho kasamang isang koponan upang bumuo ng presentasyon. So, halimbawa ipapacheck mo yung inyong presentation sa team member mo or sa kasamahan mo, o halimbawa group work yan, no? At kailangan mong ipacheck, so makikita doon, no, meron sila doong comment pane na pwede nilang ilagay yung kanilang komento. No, kung halimbawa, medyo hindi maganda yung pagkakabuo ng pangungusap mo dito, medyo kinulang ng ganitong effects, halimbawa, o kaya naman may kulang na larawan or text. So, yun yung pwede nilang mga ilagay doon. Quick access toolbar, sa tuktok ng window ng PowerPoint, nagbibigay ito ng sa iyo ng isang click na ang shortcut sa mga karaniwang ginagamit na function. Tulad ng save, undo, at gawing muli. O dun siya sa taas, no? Halimbawa, nagkamali ka. Tapos, gusto mong ibalik ulit doon sa dati. So, doon ka pupunta para i-undo o kaya para i-save mo yung gawa mo, no? So, ang tawag natin doon ay quick access toolbar. Okay. Sunod ay, dito naman, kung kakayanin, kayo ay magbubukas ng isang desktop computer or laptop kung mayroon, at o pwede naman sa mga tablet, no? Meron naman yan doon sa inyong ICT room. May mga tablets doon. So, pwede yung gamitin. So, buksan ang presentation software at magbigay ng guided tour ng user interface. Ayan. So, ito yung pwede nyong gabing gabay, no, sa inyong ICT room kapag kayo ay napahintulutan na gamitin yung mga tablets nyo doon at magbukas ng isang PowerPoint presentation software. So, nariyan yung inyong mga maaring gawin. Para sa ikalawang araw, tumungo naman tayo sa slide page design or theme. Ayan. So, paano ba yan gamitin, no? So, sabi natin kanina, may mga ready-made na ng mga theme or design. Kung halimbawa, madalian, no? At kumbaga wala ka ng panahon para magdisenyo pa o mag-customize pa ng inyong presentation, maaari kayong pumili, no? Depende sa inyong gusto or sa tema ng inyong presentation sa mga ready-made na natin ng mga slide page design or theme. Or pwede rin naman, no? Kung gusto nyo na yung inyong background ay galing halimbawa sa internet, pwede nyo lang halimbawa i-copy, tapos i-click nyo lang yung format background, tapos punta kayo dun sa pattern or slash picture, then i-click nyo lang yon, no? Or i-click nyo lang yung clipboard para yung maging background nyo ay yung inyong picture na napili o larawan mula halimbawa sa internet o halimbawa naman mula sa inyong saved na picture na nasa desktop or laptop. Okay, so pagproseso, no, narito sa bahaging ito, pag-aaralan natin ang mga mahalagang aspeto
kung paano magkaroon ng page design or theme at ipapakita kung paano i-format ang mga elemento sa slide. So, yun pinakita ko kanina. Ito din yung halimbawa. Now, paano makikita ang mga ito? So, piliin ang tab na file sa ribbon. So, punta kayo sa file. Pagkatapos ng piliin ang file, okay, i-click ang more themes. Yun sa gilid. No, may more themes doon. Tapos, pumili ng nararapat na tema. So, pumili ka kung ano yung nais mong tema ng presentation mo. Kung gusto mo ba minimalist, kung gusto mong malakas ang dating, kung gusto mo black and white, kung gusto mo fresh lang sa mata. So, nasa sa iyo yun kung ano yung gusto mong piliin. Okay, so ngayon naman, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. So, paano ba natin to ginagawa? No? So, kung halimbawa, nakapili ka na ng tema or slide design or slide page design na gusto mong gamitin para sa presentation mo, ito na yung mga susunod mong mga gagawin. So, mag-e-edit ka na. No? So, sa bahaging ito, matututunan mo kung paano pumili at baguhin ng mga aspeto ng teksto, yan ng word art, paglalagay ng shapes at mga images. So, sa slide preview, gaya ng nakikita nyo dyan sa larawan, no, sa kaliwa, i-click ang slide kung saan mo gustong magdagdag ng text box. Siyempre, no, may halimbawa sa, di ba may nakalagay doon, click to add title, no, click to add subtitle. May gusto ka pang ibang isulat. So, piliin mo lang yon, tapos parang pwede ka nang magdagdag ng panibagong text box or kung ano man yung gusto mong idagdag. O halimbawa, gusto mong magdagdag ng larawan. Then, pangalawa, sa ribbon menu, sa tuktok, no, ng PowerPoint program window, i-click ang Insert tab. Yan. So, yung Insert tab naman ng inyong i-click. So, pag kinlik nyo na yung Insert tab, ang susunod nyo nang gawin ay ang ilalagay ay word art. No? I-click ang text box option. Sorry. Okay, so pagka-click nyo naman sa text box option sa slide, pindutin ang kaliwang button ng mouse kung saan mo gustong ilagay ang tuktok ng kaliwang sulok ng text box. So, idadrag mo siya. Pagkatapos, habang pinipindot pa rin ang button ng mouse, i-drag ang cursor pababa at pakanan para gumawa ng text box ng gustong laki. So, kumbaga, kung gagawa ka ng ang tawag dito ng text box, pagka-click mo, pero yung naka-highlight dyan word art, ano? Pero yun yung text box, makikita nyo, may letter A na nasa loob ng kahon. I-click nyo lang yan, tapos may lalabas na parang cross na cursor. So, idadrag nyo lang siya. Depende kung gaano kalaki yung gusto nyong text box na ilagay. Pagkatapos gawin ng text box, mag-type ng ilang text. Kung nag-click ka sa labas ng text box nang hindi nagdaragdag ng text, maaaring mawala ang text box. Kaya kailangan mag-type ka muna doon ng salita. No? So, paano ba fino-forward? Ngayon naman, paano fino-format ang style, border, at kulay? So, mag-click sa text box para ma-highlight iyon. Yan. So, pag na-highlight na sa PowerPoint ribbon, i-click ang tab na shape o shape format na lalabas. Depende sa version ng PowerPoint na iyong ginagamit. Oo, depende kasi yun, no? Kada version kasi, it's either nag-upgrade sila or iniiba nila yung interface nung kanilang mga tools, MS tools na ginagamit nila o yung MS Office nila. So, narito yung mga yun, so sabi nga dyan, i-click ang tab ng shape or shape format depende sa version ng PowerPoint na ginagamit mo. So, mga estilo, iba't ibang preset at mga temang may mga estilo ng text box. Ayun. So, kabilang ang mga kulay ng background at hangganan at mga epekto ng anino. So, kapag kinlik mo yung shape format na yun, no, lalabas doon yung depende sa kulay, no? Minsan kasi ina-adapt niya yung tema nung slide page design na pinili mo. Pero kung gusto mo namang ibahin, so meron siyang i-offer sa'yo na iba't ibang style, no? Pwedeng naka-highlight yung borderline, tapos light lang yung shade, yung fill color niya sa loob. Or pwede namang yung fill color niya yung kulay ay matapang or naka full color siya. Tapos
borderline niya ay wala. So, depende nga kung ano yung gusto mong, kung ano yung nais mong ilagay. So, ikaw ang may kalayaang mamili. Or, pwede mo ring palitan yung fill color at yung borderline color ng iyong shape na yon. Next, icon ng shape, fill shape, fill sa Microsoft PowerPoint. Ginagamit upang magdagdag ng kulay ng background sa text box. So, yon. Kapag hindi mo gusto yung kulay na ino-offer niya, so pwede mo namang i-click yung more color, yan, para lumabas yung option ng mga kulay na nais mong pwede mong pagpilian. Kung wala ka pa rin nagustuhan doon, no, pwede, kasi may standard color doon at meron namang parang ikaw din yung pipili ng shade, no? Kung anong klase ba yung gusto mong shade ng kulay na ilagay sa iyong text box. Icon ng shape outline sa Microsoft PowerPoint. Baguhin ang kulay at uri ng hangganan ng text box. So, yung outline or borderline. Kabilang ang mga arrow, gitling, sketch, at bigat. So, may mga weight kasi din yon. So, depende. 1 point, 1.5 point. So, depende. So, depende sa kapal na gusto mong gawin ng sa outline or kung gusto mo naman, walang outline. So, depende po yun sa inyong preference or pagnanais kung paano nyo gustong gawin ang inyong presentation. Icon ng shape effects sa Microsoft PowerPoint. So, yan naman yung effects naman niya, yung mga shadow. Ginagamit upang magdagdag ng effects sa text box. Kabilang na yung 3D na pag-ikot, bevel, glow, reflection, at shadow. So, kung gusto mo medyo may effects yung text box, so yun naman ang iyong i-click. Or kung gusto mo naman ng plain, pwede mo naman na hindi lagyan. So, format text naman tayo. Ito naman ang ating pag-uusapan. Upang i-format ang text sa text box, i-click ito at pagkatapos i-highlight ang text sa loob ng gusto mong i-format. Piliin ang nais na mga opsyon sa pag-format. Maaari kang pumili mula sa bold, italic, underline at uri ng font, laki at kulay. Gayon din, maaari mong baguhin ang kulay at ng pang-highlight ng teksto. So, yon, pipili ka na kung ano ba yung font style na gusto mo, kung i-highlight mo ba siya, naka-bold effect ba siya, or naka-italize ba, or gusto mo naka-bold, naka-italized, and naka-underline. So, yon. At pwede mong palitin or palakahin yung font size. So, depende kung paano mo gusto yung ilabas, no, yung doon sa iyong presentation. Okay, so dito naman, inserting and formatting word art, shapes, and images. Sa isang PowerPoint slide, mag-click sa loob ng text box kung saan mo gustong ilagay ang word art. Sa grupo ng word art styles, i-click ang gustong uri ng word art at magdagdag ng word art text sa slide. So, pipili ka, no? May mga options ka dyan na pwede mong pagpilian at pwede mo pa rin yung i-edit, no? Pwede mong palitan ang kulay ng fill color ng text, yung outline or borderline ng letter, pwede mo ring baguhin. So, napaka-flexible, no, ng ating word art. Dati kasi, noong mga 1990s, may mga specific lang din siya na tawag. Although, flexible din yung dati, pero kumbaga, nag-iba na kasi yung interface, no, mula dati hanggang sa ngayon. Pero yung sa mga unang mga PowerPoint, no, mas binibigyan yung itsura kung ano yung lalabas doon sa presentation mo. Kaya napipicture out mo kaagad kung ano yung magiging itsura niya kapag nilagay mo. Pero dito sa bago, ganun pa rin naman. Mas nako-customize mo yung kulay, yung border. Pupunta ka lang, nakalimutan ko lang yung tawag dun sa option na yun. Para kung halimbawa gusto mong pabilog siya, pababa yung style ng text mo, or naka-half circle, o parang naka-smile. So, yan. So, may mga ganoon din sa PowerPoint, no? Lalo kapag gusto mong i-edit yung sa word art. Number 2, pagkatapos magdagdag ng word art, i-highlight ang teksto at pumili ng option sa pag-format sa pangkat ng word art style sa ribbon. Yan. So, icon ng text, fill sa Microsoft PowerPoint. So, punan ng bawat word art text,
letter ng kulay. Tapos text outline icon sa Microsoft PowerPoint, itinakda naman ito upang baguhin ang kulay ng outline. Para sa word art, text effects or shape, ayan na nga yung binabanggit ko kanina, no? Na kung saan magdadagdag ng effect sa word art, pwedeng 3D, pwedeng yun nga, nakapakaikot, yung glow, yung bevel, yung reflection, at kung gusto nyo ng may shadow. Now, dito naman, inserting and formatting images. So, piliin ang insert na tab, pagkatapos i-click ang pictures command sa pangkat ng mga larawan. So, yon, kung gusto mo mag-add ng picture, pwede naman. Kung may mga larawan ka na nakasave, no? So, insert, no, yung picture from the device, or pwedeng insert icon, pwede rin namang insert from the web, no? Pwede din yon. Although yung pinakamadali, isa sa pinakamadali is, halimbawa kung galing ka sa Google na search engine, maghanap ka ng picture, pwede rin yung gawin. Ay kakopy ang picture then ipipaste dito sa presentation. So, uubra din yon, pwede rin yon. Pero, kapag ang gagamitin natin ay, ang susundin natin ay yung proseso ng tamang pag-insert gamit yung ating mga dito, yung mga commands. So, pupunta tayo sa insert tapos pipiliin yung picture. Yan, piliin, tapos baguhin ang laki at i-rotate ang larawan. So, yan, pwede mong i-rotate, no? Pwede rin naman na yung wrap text niya. So, kung nasa likod ba siya ng text, nasa harap ba siya ng text, nasa gitna ba nasa pagitan ba siya ng mga text. So, yun, pwede mo yang i-edit. Okay, narito naman, no, yung hakbang, sample output kung paano gumawa ng presentation ukol sa isang makasaysayang lugar sa Intramuros gamit ang word art, shapes, at images. Yan, so pwede nyo itong sundan, no, na activity, lalo na kung kayo naman ay nakakapag-open ng inyong desktop computer or laptop or tablet na may Microsoft PowerPoint presentation. At pwede rin ninyong gamitin yung sagutang papel ng pagkatuto para sa Aralin 4. So, gumawa ng isang slide presentation tungkol sa sarili gumamit ng word art, shapes, at images. Para naman sa ika-4 na araw, tayo ay magsasagot na lamang ng ilang mga pagsasanay. Para sa babaong pagkatuto, ano-ano nga ba yung dapat na isaalang-alang sa paggawa ng slide presentation para mapaganda ito gamit ang iba't ibang mga pamamaraan at bakit ito mahalaga. So una, alamin mo muna kung ano ba yung ipepresent mo, ano ba yung tema, ano ba sa tingin mo yung aakbang mga larawan, mga font style, at pagkatapos nun ay saka ka na bumuo ng iyong PowerPoint presentation. So, kung gagamit ka na ng mga word art, mga images, mga graphics, so pwede mo na yun. Actually, pwede ka pa rin mag-insert ng video doon, no? At pwede ka rin mag-insert ng sound. So, depende kung ano yung pangangailangan ng inyong presentation. So, bakit ito mahalaga? Siyempre, ang kahalagahan nito, 'di ba? Yung dapat nating pagsasaalang-alang sa slide presentation para mas maging angkop, mas maging kahali-halina. Kung ang iyong presentation ay layunin mo ay makakuha ng project, no, para sa isang kliyente, syempre kailangan maganda talaga yung presentation at malaking tulong yung mga word art natin, mga text box, no, yung pagpo-format ng picture at mga shapes upang higit na maging makulay yung ating presentation. Hindi pa natin na isama dito yung paggamit ng mga transition, di ba? Transition effects ng bawat slide, ng slide decks natin at yung mga animation na pwede nating idagdag, no, para pagbagsak or pag-click mo doon sa PowerPoint mo presentation ay hindi lahat ng isinulat mo ay lalabas doon. So, bawat click mo, no, isa-isang lumalabas yung inyong mga presentation. So, mas nagiging maganda yung kalalabasan ng presentation. So, personally, ito yung isa sa mga advantages din ng paggamit ng PowerPoint presentation kumpara sa Canva application. Kasi sa Canva, no, kapag pinresent mo siya, isang buong page or isang buong slide na pe-present niya. Pero dito sa PowerPoint, nakokontrol mo yung paglabas ng mga text, ng object, o halimbawa hindi ka pa tapos mag-explain
sa bahaging yon. So, hindi pa lalabas yung susunod mo na ipapaliwanag. Hindi na pe-preempt yung mga susunod mong sasabihin kasi kontrolado mo lang kung ano muna yung lalabas dahil doon sa animation option ng PowerPoint presentation. So, pwede nyo rin yung i-explore no, kapag may extra kayong oras. Okay, so ngayon naman ay sagutin nyo na yung pagsusulit. No? Ito ay 1 to 10. Babasahin ko na lamang ang tanong at kayo na ang bahalang pumili ng wastong sagot. At sa huli ay tingnan natin kung nakuha nyo ba yung tamang sagot para sa ating maikling pagsusulit. So basahin at sagutin ang mga tanong, piliin at isulat ang tamang titik lamang. Bilang isa, anong tinutukoy ng user interface sa presentation software? Number 2, ano ang kahalagahan ng magandang user interface sa presentation software para sa mga mag-aaral? Number 3, ano ang kahalagahan ng page design or theme sa presentation ng software? Number 4, ano ang kahalagahan ng customization sa page design or theme ng presentation software? Number 5, bakit mahalaga ang visual appeal sa page design or theme ng presentation software? 6, dito makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. 7, makikita dito ang thumbnail ng bawat slide sa presentation. 8, nakalagay dito ang tala ng tagapagsalita sa presentasyon. 9, dito inilalagay ang mga komento sa isang presentation or presentasyon. 10, dito mo makikita at pwedeng i-edit ang presentasyon. At tingnan na natin kung nakuha mo ba ang wastong sagot para sa ating maikling pagsusulit. Okay, at dito na nagwawakas ang ating talakayan no, para sa presentation software o yung mas kilala natin bilang Microsoft PowerPoint presentation. So, sana ay may natutunan ka pero alam ko naman na alam niyo na kung paano ito gamitin. Ano? Ayun nga lang, kailangan malaman natin yung mga formal na katawagan doon sa interface na kung paano siya ginagamit. Yung step by step talaga. Pero kung tutuusin, kapag kaharap mo na yung isang software, ikaw na mismo yung nag-explore kung paano siya gamitin. No? Hindi mo na iniintindi kung ano ba yung tawag sa toolbar na to, sa status bar na to, ano ba yung nakalagay. Minsan parang pumapasok na lang din sa isip mo kung para saan ba yun, hindi ba? Pero nonetheless, no, kailangan natin itong pag-aralan at para naman sa iba nating mag-aaral na kumbaga, kailangan pa rin nilang magabayan no, sa paggamit ng Microsoft PowerPoint presentation. So, maraming salamat sa inyong pakikinig no, sa halos 30 minuto ng ating pagtalakay. So, actually, ito naman ay para sa buong linggo na. No? So, pwede na lang itong hati-hatiin ng inyong guro. So, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagsubaybay sa ating mga video lesson. So, ako si Teacher Aiza. Magkita-kita tayo sa week 5 ng ating EPP ICT para sa ika-4 na baitang. Paalam!